Stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Oras sa to na sa ato ng smart dishwashing paste, tatak alas 8:30. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Gay Chew. Sa straight to the point. Maradyaw na buntag na saba sa Ijotanan. Ako si Radyoman Gay Dolfo Chu, magigaiba na isaba din sa second portion sa ato programang Straight to the Point. Para kuman na adlaw, Huibis na pizza 23 anan Abril 2026. Kumusta ang tanan nato na mga suking tipaminaw sa 54 ka mga barangay sakop dinhi sa ato syudad didon sa Siargao sa Bocas Grande Island sa Dinagat Province, Southern Leyte, kutob sa maabot na sa ato Sibya sa may Agusan Sur, Agusan Norte, Surigao del Sur o sa tanan mga nagatan-aw isab didon sa Facebook page ng RMN na DXRS Surigao. Maradyaw ang ato panahon gihapon pero grabe ka suga, langka o padadyon na taga-awhagan ang tanan nan ato maradyaw na panglawas na kinahanglan gazud magbinantayon sab kuman na bisan kun nating init di magpalabi sa pagawas-gawas na nini na mga oras alas 10 ngadto na alas 3 sa hapon tungod kay ini ang taas na temperatura ng mga orasa. So daya ka muna na kung di kadto kalikaya na mo gawas daya na mga pajong o lakip na ni ini tubig permanente ang pag-inom na tubig o ang pag-check up kanunay sa ijo mga BP di magkumpiyansa kay sahay kun taas ang temperatura saka sabihin nato BP amo gani na tag-awagan na dili basta-basta na magawas-gawas sa ako na sobra saban ka ini na kasuga na nato temperatura o kuman na adlaw pizza 23 na Abril pahigadyo na isab andi doon sa may Barangay Rizal and People's Day program na ato kagamhanan. So ang taga Barangay Rizal giawagan kamo taga ini dyan na panahon para dinhi makapahigadyon sa pag-avail sa mga services gikan sa mga naglain-lain na buhatan sa gobyerno sa syudad. Jaon tanan na mga buhatan dadon din mismo sa ijo barangay ang serbisyo nila iban sa People's Day program ako man na adlaw alas 8 sa Barangay Rizal o lakip na ni ini ang pagpaygadyo na ni mga serbisyo sa konsulta, tuli, mga vaccination sa mga ido o iban pa. So pahimos din medyo ini kay kutob alas alauna sa hapon ang pagpaygadyo sa People's Day program ng ato kagamanan nala. Kadto na kamo o avail kamo kay jaoy mga libre sab na konsulta, libre sab ang tambay di doon sa may People's Day sa Barangay Rizal kuman nabuntag sa pagpanguyo ni Mayor Pablo Eva Dumlaudes. Sa to na milabay na adlaw diha sa may Barangay Sabang amo na People's Day mo kabat sa libo na kapin na mga naserbisyuhan na mga baranggayanon sa naglain-lain ng mga buhatan o dadon na sab ini gawas ng Barangay Rizal adya pa mga mainland barangays andini sa ato syudad kay natapos naman lagi dito sa isla ng mga barangay. So kuman dinhi sab sa mainland barangays para dinhi makahigayon kamo sa pag-avail sa naglain-lain ng mga serbisyo na mismo jaon sa ijo tugkaran og di na kamo mamiliti pa tungod kay kamahal ini na pliti kung mukari kamo sa syudad. Kuman ja ipag-increase sa mga pasahe na nato mga sakyanan na pampubliko, tricycle, mga bao-bao ja ipagtugot na o na aprobahan na ng sangguniang panglungsod. Amo na kinahanglan gazud na sa ato pagtipid kuman, pag-budget na nato mga kwarta, di kita basta-basta na sige panaw kay sa pagsakay-sakay radadyon. Kung tricycle, kung inira ko sa tunga ng syudad, 16. Kung gikan ka sa mga barangay, mas labaw, arang kamahal. So,
kinahanglan gazod na ijo na una-una ijo mga panaw mga laag na dili basta-basta na sige nagsakay og tibon ra ijo mga panaw kung mukari ka mo sa syudad sa ijo mga tujuan tib-an ijo mga katujuan para dinhi dili matud pa magdugang anang gasuhanan sa plitihan kay nabayo kita na gawas sa plitihan an iban pa ng mga palaliton arang sa isa pagtaas nagmahal sab ang mga presyo ng mga palaliton gikan sa ato ang mga tagapalita kada adlaw kad makaon mga kita bugas o labaw na ini na gasolina bisan pa man tuod kun jaoy rollback na duha na kasimana jaoy rollback pero imposible na karada na mobalik kadto sa karaan ang presyo tungod kay padadyon na jaoy hulga jaoy krisis tungod na sa ini na gyera dito sa tunga-tungang sidlakan o Middle East. Alas 8:36 na ini nato programa tagapalujuhan isab sa ato sa madyaw na kabubuton ng Shield Bath Soap. Salamat sab sa D3 Bio Food Supplement na padadyon niyo na mapalit sa tanan ng mga drugstores grocery stores dinhi sa ato ang syudad sa na probinsya. O gapasalamat sab kita sa Edwina sa Flower Shop andi doon sa NPC Arcade Dayan Amat para sa inyong mga panginahanglan ng mga presko ng mga buyak sa tanan ng okasyon amoy sukia an Edwina sa Flower Shop. Salamat sab sa seed liniment oil an hapyas na marajaw para sa ato ang mga panakita sa ato kalawasan ang seed liniment oil mapalit doon sa tanan ng mga grocery stores sa dinhi sa ato syudad. O sa ato pagpadadyon ato sa pasalamatan na mahimong sponsors nato para na sa gikatakda nato na 57th anniversary activity ng RMND XRS nagsaulog kita kuman nabuyan sa ika-57 na kasumaran sa ato pagkahimugso dinhi sa syudad nan sa probinsya ng Surigao del Norte ato pagsugod sa pagsibya April 18 1969 o kuman na buyan kuman na tuig tagsaulog nato ang 57th anniversary og dunganan ini magasugod kita nan ini nato mga kalihukan para na ini sa tuig 2026 sa ato mga outreach activity og ato ipahigajon kuman na adlaw o kuman silom na buntag didon sa may sitio Tagbasingan Mat-i barangay Mat-i Surigao City an isa ka Maria Corina Kanoy feeding program na tagahatod isa sa ato na RMN Foundation ng ACS Manufacturing Corporation og ini amoy isa sa ato ang mga kalihukan kuman na tuig sa ato anniversary founding celebration og dito sa Tagbasingan og ato pakanon ang mga gagmay na mga kabataan na mamanwa dito sa may sitio Tagbasingan sa ato pahigadyo na feeding program Maria Corina Kanoy feeding program o sa pagpalapad sa amo serbisyo publiko kuman na tuig ini na ato Maria Corina Kanoy feeding program taga palujuhanan ACS and RMN Foundation nan barangay Mat-i pinaagi na sa ila kapitan sa kapitan didon sa barangay Mat-i na ato tag bisitahan na jaton milabay na adlaw dungan sa inin ato paningkamot ako man madaya isa ba nato mga serbisyo publiko didon sa barangay Mat-i si Kapitan Norberto Bruzon og ato sa pasalamatan si chairman sa Peace and Order barangay Kagawad Crisanto Bunutan Jr. Salamat karajaw Kagawad Crisanto Bunutan Jr. o kay Kapitan Norberto Bruzon sa paghatag na pagtugot sa ato sa inin na ato tinguha na mabisitahan sa nato ang mga Mamanwa tribe didon sa may barangay Mat-i sa may sitio Tagbasingan. So iban sa pagpalujo isa ba sa ato nan barangay council nan barangay Washington sa pagpanguyo ni Kapitan Christopher Boyet Bonite. Kap, good morning. Salamat karajaw sa imong pagpalujo sa inin namo mga kawang gawa. Si Kapitan Boyet Bonite og Antiro Consejo na barangay Washington. Pasalamatan sab nato ang Bureau of Fire, City Bureau of Fire Protection pinagi na ni City Fire Marshal Eduardo Quinto sa pagpalujo sab na ato feeding program og lakip na ni ini an wangwang tapsihan dito sa may pier
P. Narciso. Kanto gazod P. Narciso. O para sa lamian ng mga combo meals, matud pa ang mga tanan ng mga pagkaon diha combo meals na barato ra karadyaw o affordable na wangwang tapsihan. Tagpaluduhan isab ini nato o ininila ihatag na pagkaon ato sa ihatag ngadto sa ato mga kabataang mamanwa didon sa barangay Mati. Silom na adlaw. Dugang nga pasalamat isaba sa Cardinal Bake Shop didon sa may dayan na Kaimo sa Nicolas ini na syudad. Salamat karadyaw sa tag-iija ng Cardinal Bake Shop. Si Ma'am Bebot Bonpin. So ini amoy ato nagapaludyo sa ato Maria Corina kanoy ang feeding program iban na sa Greenstone Resources Incorporated na jaon manukada nila operasyon sa may Barangay Kawilan tubod na Surigao del Norte. Sa ato pagkapadadyon nasa ato ang mga impormasyon nasa ng mga balita. Ato din ni kuman sa ato ng Tanduay Ram 5 years at tibay na loob at tibay ang Tanduay. Naibay ba ka mo na ang buhatan na Commission on Elections ang gikatakda gyapon na magapadadyon sa ilang mga kalihukan sa voters registration. Pero kuman na si Mana hangtod na ini sa pizza 28 ERB hearing. Amo jaon na an matud pa wayay mahitabo na voters registration dito sa buhatan ng City Comelec ang kay nagtakda sila kuman nan isa ka semana na inintag tawag na ERB hearing sa tanan ng mga nag-apply para mahimong butanti sa umabutay na barangay SK elections. Ang pagbalik, pag-resume ng voters registration at tunas sa pizza 29 adlaw nga Miyerkules sa sunod na semana. So kuman suspendido anay ang voters registration labi na sa ato ang mga sangguniang kabataan na 15 anyos na pataas na gusto magpa-rehistro isab dili anay ka mamukadto sa buhatan ng Comelec labi na kung taga barangay ka mo sakop sa syudad kay suspendido pa kuman kay ERB hearing o gikatakda na adto na sa pizza 29 adlaw Miyerkules sa sunod na semana. Alas 8:42 na ini na ato programa tagapaludyohan isama sa ato sa medyaw na kabubuton ng Charm Fabric Conditioner. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa na balita dito sa Kauluhan tag-Butchag ako man na tagpaligonan International Criminal Court na may jurisdiction ini na i-hearing ang kasong crime against humanity kontra kay kani Presidente Rodrigo Duterte. Tagbasura ng ICC Appeals Chamber ng Miyerkules o kahapon na adlaw ang mga petisyon para ihunong ang matod pa pag-hearing kontra na sa kanhi Presidente o taga-Butchag pa na sa taga-pagawas na desisyon nagpagawas an appeals chamber na bisan og moatras pa ang Pilipinas gikan sa Rome Statute nandiyato na Marso tuig 2019 ang mga pasiuna na pagtanaw sa sitwasyon kuman sa Pilipinas ang nagsugod nandiyato Pebrero 2018 isa ka tuig sa waya pa nagpadayan ang administrasyong Duterte nan formal na abiso para moatras gikan sa amuna kasabutan sa Rome Statute og balibaran na majority ng appeals chamber ang upat ang ka-grounds na tagtaas ng depensa kundiin rason niini na ang pre-trial chamber ang nasadyop sa pagdesisyon na ang ICC ang may jurisdiction sa kaso ni Duterte. Kuman na tagbalibaran ang apelasyon tagbutsyag ng appeals chamber na wayay saysay ang hangyo para sa pagpagawas kay Duterte. Tagpalig-on kuman ang desisyon ng court ng ICC pre-trial chamber nandiyaton Oktubre 2025 na ang korte ang may otoridad sa kaso taliwaya sa mga pamahayag ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na ang Pilipinas ang dili nakabahin ng ICC sa di natagtugutan ng
pre-trial chamber ang pag-abri ng isa ka investigasyon nandiyaton na Setyembre tuig 2021. Ilayom sa Rome Statute. Nagkamatod pa, may unod lamang ang nagkabisa lamang ang pagbidya ng isa ka nasud, isa ka tuig human madawat ang opisyal na advice o abiso. Formal na matud pa na naog mikalas ang Pilipinas na daton Marso 17, 2019. Si Duterte ang takasuhan lagi ng tuyo ka matud pa 3 counts ng crimes against humanity. Ang kabahin na ini sa ija war on drugs. Nandiyaton mayor pa si Janan Davao City asa na nahimong presidente. Tungod sa desisyon ng appeals chamber, magpadadyon kuman. Ipadadyon ang proseso ng kaso. Lakip na niini ang taghuyat na ruling ng pre-trial chamber sa confirmation of charges na natapos ang paghearing na daton Pebrero 27. So tagbalibaran ang nangyo na papaulion sila. So kumantag palig-o na ng International Criminal Court na may jurisdiction ini na pamatian i-hearing ang kasong crime against humanity kontra kay kanhi Presidente Rodrigo Duterte. O nagpabati isab na sa ini nakalabuan daghan ang mga nabiling pamilya na mga biktima sa war on drugs ni former president. Nagpabati anan ila pagpasalamat tungod kay naglaom sila na matagan ng hustisya isab ang mga naitabo sa mga biktima ng inin war on drugs sa kanhi administrasyon. Alas 8:46 na sa ato pagpadadyo na sa ato ang mga hisgutanan ato na sayran na jaoy kuman matud pa mga panawagan na daliun na o dagan ang nagreklamo kung hain na ang inintagtawag na mga ayuda para na ini sa sektor na ini transportasyon na fuel subsidy na taghatag sa ila. So tagbasol badya kuman kay dagan ini nagreklamo na jaoy pagkaaberya o pagkalangan ang pagdawat na pipila nato ka transport sector ng ila mga fuel subsidy. So tagbasol kuman ang Malacañang sa pipila ka mga transport companies labi na ini na mga operators ang aberya sa paghatag ng ayuda para sa mga taga-laong pa ng mga TNVS operators and motorcycle taxi drivers. Dungan ini sa report nan inin kataas ng pila na nawaya ang mga pangayan sa listahan sa ang pagkamatay lagi na daton milabay na simana nan isa ka rider samtang naghuyat in town sa ija payout. O sumaya pa na arang ang driver ang dili maiban sa listahan na tagsumiter ko man ang ila mga kumpanya sa gobyerno. So arang bada drivers ang waya maiban malakip sa listahan na tagsumiter ng ila mga kumpanya sa gobyerno. So waya sila malakip kay nagsumiter lagi ang ila man matud pa ng listahan ang mga kumpanya man. So nagduda ko man matud pa ang Malacañang may pipila ka mga operators na kuyang ang tagdeklara isip mga drivers para makalikay sa sakto na buluhisan. Tag-awagan ang mga drivers na makiglambigit na lamang sa ila operators para masiguro na rehistrado sila sa waya pa sa dili pa musunod na payout. Samtang tagadali na isab kuman ang Department of Social Welfare and Development ang paggamit ng digital systems ng e-wallets para mas paspas ang musunod na distribution anan inin ayuda. Mas maragaw ra kan gud na adun ra kan sila didon maggalinya didon sa mga ATM machines mga bangko kaysa jaon sila kasughan in town pero amo lagi jaon ang sistema ra lamang dinhi ang matud pa medyo may problema amo jaon na jadto in town nga collapse na mga naglinya-linya sa kasuganan ini na ato adlaw o ini ang rason na sa sunod na payout posible sumaya pa para mapaspasan ipaagi ang paggamit ng digital system o e-wallets para dinhi sa musunod na distribusyon ng ayuda.
Alas 8:49 na. Oras ato sa ato sa Marjaw na kabubuton nan White Rose Koji ka papaya soap. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita ato isab na sayran na mihimo akuman na dugang na mga pagpadayag isab ato kagamhanan kabahin na ini sa ilang mga pagpaningkamot isab na matud pa jaoy matud pa mahatagan na dugang na tag padadyon na mapadadyon an malahutayo na paglambo tag hanapan kumanan na dugang na mga programa para din sa mga panginabuhian sa matag syudad o mga probinsya para dinhi makunhuran man lamang ang poverty incidence sa naglain-lain na mga rehiyon lakip na kita dinhi sa Caraga region. Kung ato kay numduman na nagpagawas ang PSA ang dinhi sa Mindanao na inin sinoan mi ubos na ang mga matud pa insidente na ining kagutom dinhi sa Caraga region o ang ranking nan ini nan Surigao City sa Surigao del Norte mi kubos na ang matud pa puntos nan ini pasabot ang gamay na lamang ang poverty incidence sa dinhi sa Caraga o labaw na kita ang dinhi na pinaka top number 1 sa ranking sa Caraga region ang Surigao City na nagpakita nan ining kaubos na sa poverty incidence pasabot na gamay na lamang ang nagutom dinhi sa Surigao City. Ini sa mga pagpaningkamot isab na nato ang kagamhanan na mahatod ang mga serbisyo, mga nagunang serbisyo na kapuslan isab na labi na inin paghatag ng panginabuhian sa ato ang mga baranggayanon. Alas 8:51 na sa ato pagpadadyon isab sa duganghan ay pa sa ato mga impormasyon o balita ato na sayran na mihimo isab akuman na dugang na pag-auhag isab an ato ang mga pipila ka mga trabahante isab sa naglain-lain na mga rehiyon na unta mahatagan na nadugang na uminto sa sulan inin ato ang mga empleyado sa pribadong sektor adungan sa inin na kataas ng presyo sa mga palaliton pero tagbalansi pa isab ang kumanan ato ang mga employers o nan ato ang kagamhanan kung mahatag ang mga naunang mga hangyo kuman na mga trabahante na madugangan ang ilang mga inadlaw-adlaw na sulan ini tungod ang kay posible isama na may mahimong epekto nan ini didoon sa pribadong sektor labi na sa mga kumpanya. Alas 8:52 na sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa ang mga balita mi hatag isab ako man na dugang na mga pagpaklaro isab ato ang mga matud pa sa nabati nato ang mga pagpadadyon nan ini na impeachment kontra na sa proceedings kay Presidente Sara Duterte at himo ako man ang matud pa mga pamahayag isab nan matud pa to kagamhanan na jay mga pagduda kuman sa inin mga transaksyon isab sa habig na presidente. May abot matud palagi sa 6.77 billion pesos ang tag-issue na red flag o kaduda-duda na transaksyon ng Anti-Money Laundering Council gikan sa mga bank accounts nila Vice President Sara Duterte sa minister na si Attorney Manasseh Carpio gikan 2006 hangtod ini 2025 o igod ng mga suspicious transactions na diin mo'y nakitaan din sa system o database o record na AMCLA o natumbok na AMLC ang 313 ka mga covered transactions o 17 ka mga suspicious transactions sa mga account ni Duterte o 317 uncovered o 16 suspicious sa account na ija bana na Vice Presidente Sara. May abot sa 6.77 billion pesos ang kantidad ng mga na-flag na transaksyon.
3.77 billion pesos isab ang konektado sa mga account ni Duterte og 2.99 billion kay Carpio. Og sumaya pa ni Buenaventura sa kinatibuk-an ay 1.83 billion pesos ang misuyod sa mga account ni Duterte og 2.59 billion pesos isab kay Carpio na may kaiba na deposits na 4.43 billion pesos. Miabot isab sa 1.21 billion pesos ang na-withdraw gikan sa account ni Duterte og 343.32 million gikan kay Carpio. O isab 791.1 million na mga transaksyon na dili tin-aw ang detalye subay sa kasamtangan na record. O nakit-an isab na matikdan isab na AMLC ang kalit na pagtaas ng mga transaksyon sa account ni Duterte na may abot sa 208 million nandiyaton 2007. Grabe ang pagtaas ng kalihukan gikan 2009 hangtod 2013 kundiin amo na kantidad ang may lagpas pa sa 400 million pesos. O laki pa sa mga kantidad na nalista ang 704 million kapin nandiyaton 2009, 648.58 million nandiyaton 2010 o 597.15 million nandiyaton 2011. Sa kinatibuk-an nakalista ang AMLC ng 3.92 billion pesos suyod sa 417 ka mga transaksyon gikan 2005 hangtod 2026 ug ilasab na matikdan na mihinay ang lihok ng mga transaksyon sa mga nakalabay na tuig. Pinakadako na bahin ng mga transaksyon ang gikan sa credit memos na miabot sa 1.41 billion pesos, dungan ang debit memos na 1.3 billion pesos ug fund transfers na 521.86 million pesos. Misunod niini ang pre-termination and time deposits na 218 million kapin ug iban pa na mga miscellaneous transactions na miabot sa 209 million kapin. Og sumaya pa ng Manila Representative Joel Choa, isa ka abogado ug miyembro ng komitiba, dili matud pa na lista ang mga na transaksyon sa statements. Ini na mga matud pa, ini na mga transaksyon waya ba mabutang sa statements of assets, liabilities, net worth o salin ng Vice Presidente. Tagpaklaro isab kuman ng Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang dako na kalainan tali na sa aktwal na lihok ng kwarta sa ang tagdeklara na kayamanan ni Duterte sa ija salin. Tag-explicar ko man ni Buenaventura na uncovered transactions ang nagtumbok sa mga deposito na lagpas sa 500,000 pesos, lagpas sa tunga sa milyon suyod sa isa ka adlaw na automatic na tag-report sa AMLC. So tag-explicar ko man na uncovered transaction ang nagtumbok sa mga deposito na lagpas sa 500,000 o tunga sa milyon. Samtang ang mga kaduda-duda na transaksyon ang may matud pa indikasyon sumaya sa mga bangko pareho ng posibleng koneksyon sa illegal na mga hinimuan bisan uno pa ang kantidad. Tagisgutan isab na ang Section 3 ng Anti-Money Laundering Act kundiin tagtudlo na kaduda-duda ang mga transaksyon na wayay tin-aw na legal o lehitimo na sumbanan. May problema sa pagkilaya ang identidad ng kliyente o dili tugma sa kakayahan pinansyal ng isa ka tao. So kuman gajud matumbok gajud kun ikaw magtago gani ang kwarta labi na kay matan-aw man gajud na uno may imo tan-awon man gud jaon kun uno imo pangita. Pila imo sweldo. So ini nato ang mga opisyal sa gobyerno basta mga opisyal na gani sila gikan sa ilap sa ubos pa suhito gud mga tao ilang mga silingan na sa una amura ini sila simple ra.
Pero dyan ay ko na madaya na gani na ninin na matod palagi pagpangurakot, kalitan ilang mga lifestyle. So, kwarta sa katawhan ang tagamit. O didon ma-question ka dyan nga kay makitaan man dazon didon sa AMLC kay automatic man dyan matanaw ka dyan na kung imo pag sumiter sa imo salin amura ini ani imo kwarta amura ini imo kayamanan imo propiedad tapos kalit na mo dako ani imo deposito diyon sa bangko magduda ka dyan unay mo tagkuhaan okay ra kun jay imo mga matud pa negosyo pero kung di ka negosyante dawat ra ka nan ini na mga tong gikan sa mga ahensya sa gobyerno, mga proyekto na mga ghost. Amo daon na tag-tanaw ko man kay aron ka imposible kung diin makuha ini ng mga kwarta bilyonis na. Bilyonis na. Amo ba ini na ini na mga kwarta na diyan balita mga kinawat na nato mga opisyal sa gobyerno. Sila ramay gajud matud pa nagpuyos sa inin mga taxes mga buluhisan na ato tagbayad ng katawhan tapos pipila ang nakapuyos nan ini ang mga kurakot ra ng mga opisyal ang mga gamhanan amo balitaw na way asinso paglaong pa way asinso inin Pilipinas kay gikan pa sa una daon ang korupsyon manginaot kita na inin ila mga taghimo na mga deklarasyon an ila mga taghimo na mga inin mga hearing kuman mga proceedings na impeachment dili unta matud pa mapakilid lamang kay base way resulta usa itakhan na kita si pamati na jadto jati tagkawat na kwartahaman nabalik ba jaubay na nga priso sige ra lamang kita balita na nini jadto na tagkawat mga buadyan ng mga opisyal jadto na pero jaubay na nga priso panghayahay pa manggihapon o nabalik ba ang kinawat na kwarta gikan sa katawhan amoy ni na arang gajud ka daghan ang magantos na ini kay mga Pilipinhon ang kasagaran gajud mga pobre amo jaw na way asinso nato ini ang tungod kay nadaot na Pilipinas na ini na sobra sa korupsyon doon sa ato ang gobyerno. So kung kutob na lamang din yung mga investigasyon, waya ra gazod gihapon. Sige ra investigar, away pero waya na nga priso. Oy nabalik na kwarta. Agikan sa ilang mga tagkawat, tagkawkaw na mga kwarta, nabalik ba ini? Amoy na nato pangutana. Okay, useless ini sige kita investigar tapos ya pa man hinuon daon pa man ang mga sige taghimo ng mga investigasyon pero unta may resulta ini na maradyaw okay nabayo kita ang rason na ninin ato pagkahagsa sa ekonomiya na Pilipinas at tungod isa ba sa grabe na korupsyon sa ato ang gobyerno. Alas 9:03 na oras ato ang sa ato sa maradyaw ng kabubuton ng Shield Bath Soap. Og kuman na buntag ato inabion ang mga kalambuan isab dilon sa buhatan na provincial Comelec office og ini sa ato linya kuman na buntag si Comelec supervisor attorney Alvin Prandakanta. Attorney, good morning. Ma'am Gay, good morning. Og sa mga Surigao doon nga naminaw sa atong programa. Kumusta na attorney? Ano na iya mga kalihukan ako man na mga buyana hangtod na ini sa nakaduol na ato umabutay na SK barangay elections. Ano na itagahimo kuman na mga preparasyon na Comelec? Yes, Ma'am Gay, no. Is a full preparation na kita para sa atong maabot na November 2 barangay Sangguniang Kabataan election. In fact, adayon ko man ang ato as Comelec is concerned, we are fully preparing for the upcoming elections. As in fact, adunay ako na lang unang pag-announce, no, atong gitrabaho ng mall voting in city, then na sa city mall, makahimo ka diha og presinto para opinion sa atong mga butan sa Barangay Duna.
So, padayon na ato registration of day, kahapon or the other day, bago panahuman na ato election registration for hearing para pag-approve the first applicants for registration. So, as far as the Comelec is concerned, padadyo na namo preparasyon. As in fact, pinaspasay na gani hinoon kini, kaya nagkaduol naman sa deadline sa atong registration. So, kapit na ang piniliay, karong November 2. So, naay mga dili kalikayan nato Ma'am Gino nga na may issues nga maingon sila nga basin mapupon ang barangay sa ganiyang kabataan elections. Well, sa atong Supreme Court unhan lang naman na lamang na kini pa-explain sa recent decision sa atong Supreme Court nakabutang na po dito as far as the schedule of barangay sa ganiyang kabataan election, it is with the prerogative of the Congress. Meaning kung adunay balaod nga naipasa resetting the conduct of elections for whatever purpose, then it is within the power of the legislature. Pero kita sa Comelec, dahil ato balaod, nakakantar na November 2, wa pa na ma-amendary nga balaod, so padadyo na nato preparation, and I could say that we are in full preparation for the upcoming elections. So, uno nakadaghan ang mga nagparehistro gikan sa pagasugod na ini na voters registration sa tibuok probinsya, attorney. Ubay-ubay Ma'am Gino, unfortunately on travel ako kuman, wala na ko specific data. Pero wala lamo ka anato mga opisina. As in fact, Surigao City, daily na daghan, puno ang natong opisina on top of the conduct of satellite registration sa matag barangay. So, ano na pa nabili na ito ng mga satellite registrations, din ang serbisyo sa pagparehistro, atong deliver dito sa grassroots, sa mga kabarangayan, para walay rason nga ang mga kwalipikado ng mga botante dili makabuto sa umaabot piniliay. So, arang bagadod ang nagparehistro kuman na mga barangay o ini mga SK, mga kabataan na 15 anyos, attorney? Arang-arang Ma'am Gay. Daghan-daghan gud siya. Dili lang ko specific data diri karon, pero sa atong monitoring ang atong mga SK is katong kwalipikado na katong 15 anyos pataas nagpa-register ligod sa atong mga buhatan. Aduna gini significant increase kumpara nato sa niagi piniliay. Data Ma'am Gay, specific data padadon pa ng ato population, but I can tell it straight na daghan gyud, and that signifies nga interesado gyud ang atong mga botante, labi na ang atong mga SK para makaparticipate sa umaabot ng pinilian. So sa kuman na matud pa mga issue na jaon kita ubos sa krisis, attorney, dai mga taga-sugyot na ipakilid anay an election. Og uno may matud pa tan-aw nimo ini matud pa maapektuhan ba sa krisis na umabutay na barangay SK election sa pagpahigado ni ini? Well, records would speak, Ma'am Gay, nga in fact adunay bill nga gifiled sa Congress proposing for the resetting or rescheduling of the election. Siguro na dito sa crisis. Sa makausap sa kanalas itong postpone sa election, diklaro naman na sa atong Supreme Court nga naana sa power sa atong Congress pagpasa sa balaod. So, kita, we can see, pero we had the Manco with the chairman, never mentioned the postponement. In fact, for the full preparation for the election. So from that standpoint of the Comelec, padadyo na nato preparasyon despite nga ana-ana nga bill, kay basin unya dili na maapas nya maapikihan kita sa. So kung ato sa tan-awon, kung ang crisis magani, this is my opinion. Ganyan. Mansad ceasefire dito sa kauluhan. So with sense advocacy nga ang balaod kontar nga atong barangay sa nguniyang kabataan election so November 2026. So there is no reason for the Comelec to do preparation. Nang nagpil padayon na prepara sa maabot na ito nga pinili. Pero matud pa mga inin preparasyon o anak ko nabatian na attorney na tapos na gado ang pagprinta para sa mga baluta sa inin na barangay SK elections.
So, I do not have here the data, but as far as the printing office is concerned, or section of the COMELEC is concerned, i-plaster na nila ang mga balota. Kaya duhara ba kaklase nga balota nato kuman, Ma'am Gay? Ang barangay o ang SK nga balota. So, ubay-ubay gud ang iprinta ana. So, that is part of the preparation. Mauna nga kung ma-postpone man gani or whatever, well, I cannot speak for our policy-making body kung unsa ang ilang disposition ana. Pero kita diri sa field, padadyon man ato preparation, well, na ay mga issue lagi nga posible nga ma-postpone daw kay nanay balaod sa Congress, pero dili na rason sa COMELEC nga muunong pud kami sa among preparation, especially diri sa field na ongoing ang atong registration. Kung naprinta lang mga balota, kung unsaon magani ang disposition ana sa COMELEC, we will submit it to the sound judgment sa atong national office nga mo'y atong policy making body. An inin na paglaong pa na pagpahigazon sa amo na election ako man Nobyembre, attorney. Uno man uni kalainan ini sa milabay na election dato na local national elections. Well, ang atong barangay sa Guniang Kabataan elections is a manual type of election, Ma'am Gay. So manual ang pagbutar. Okay. Oo. Although there was a proposal during our meeting in Manila nga kung makaya i-automated pero wala man kato mapasa. So we will stick with the old system. It's going to be a manual type of election. Sa manual election, lahi-lahi na po na ang mga rules nato nga i-apply. So pag manual, ang atong mga balota, blanco ra na siya. Nare position nga nakabutang like barangay captain and then kagawad. Ang pag-fill up ana, manually na sa atong mga botante. At sila na musuyat sa pangayan. Yes, sila nang musayat. Unlike sa automated elections, nga shading mga kadto. So, that only applies in the national and local elections. But for purposes of the upcoming barangay elections, we will revert back to the old system, which is the manual type of election. So, atong mga balota, blanco, ang mga butante na magsuyat, kinsa ilang butaran sa matag posisyon na nakabutang sa balota. So, imo na mention na lahi ang baluta para sa SK o lahi isa ba sa ini ato mga butante na karaan na or ini mga bag-o. Ang Yes, SK na baluta lahi. Oo. Yes, okay, that's correct. Sa 15 to 17 years old, usara gyud ang ilang balota. Kana lang sa SK nga balota. But 18 to 30 years old, tagaan na namo na og duha ka balota, Ma'am Gay. Kay pag 18 anyos na ka, hangtod 30 anyos, makabutar ka sa SK at the same time makabutar ka sa barangay official. So again, pag 15 to 17 years old, Isara. balota lamang sa SK ang ihatag usa lang. Pero pag 18 years old to 30 years old, duha na ka balota ana to ihatag. Sa regular voters nato, katong 30 years old above, only single ballot para sa barangay election sa ato ihatag nga balota. So single ballot di na sila maapil na nandaton 18 to 30 na duha gajud. Oh yes, that's correct, Ma'am. So ang regular na butante pareha sa ako attorney isara. O Sara, Ma'am Gay, Sara yung tagadong balota, pero i-consider siguro nato, Ma'am Gino, nga pareha nimo nga batanon pa, basin duha siguro ka balota na to ihatag. Apil ko sa kuan. Apil na kuan na SK para makapili Pwede ako. SK. Oo. Pero jao may jaon na matud pa daan na mga listahan akon na sinuraan sa SK an tagaan na ini na mga baluta o sa mga regular na voters. Yes, segregated na Ma'am Gay. Doon na nakabutang na siya. Nga nana sa atong election day certified voters list. Kinsa lamang entitled to 2 ballots ng SK and then kinsa tong mga SK voters ang entitled to 1 ballot. Si inin mag-survey sa election ang mga magtutudlo ra bagyapon sa DepEd? Yes, that's correct, Ma'am Gay. Ang atong mga magtutudlo, and we have a good news for our teachers, no, serving for elections. Ang ila leave credits maabot na karon approve na sa 10 days, and I think andun na a little increase sa ilang honorarium. So kung ang COMELEC na ningkamot gyud kay we are acknowledging the heroism of our teachers in every conduct of election. Dili basta-basta mag-serve full day and then grabe ka kapoy na pa yung mga harassment issues.
So ang COMELEC na kamot, and we are glad to announce nga napuyo na kaadlaw ang service credits nila, plus we are also anticipating for a possible increase sa ilang honorario sa atong mga teachers. Pero kay mano-mano man ini, medyo matawag gud nato na dili pareho sa ang kapaspas na ini na result nan ini kay mano-mano man sa ang paghihap, attorney. Yes, that's correct, Ma'am Gay. Mano-mano man ang paghihap ana, so malangay-langay yun na. And then ato pong emphasize, Ma'am Gino, ang atong barangay board of canvassers, meaning ang membro na po sa atong barangay election inspectors or atong electoral board members ang magproklamar sa mga winning candidates din sa matag barangay. So ang proclamation of the winning candidates dili na moagi sa election officer. Dito na sa barangay board of canvassers after counting and consolidating the results sa barangay nga level. So, ang kabibo dito na sa barangay. So, on the part of our election officers, purely monitoring and then giving guidance as to what to do kung may issues na mabutang dito. But as far as the counting, the consolidation and canvassing, ang barangay board of canvassers composed of teachers na member sa atong electoral board ang magproklamar sa mga winning candidates. So matawag nato na adto gud dito magduwa pagkahuman. Attorney. Oo, ang kabibo. Adto ang kabibo adto ang kabibo kay pagbilang sa balota, ang maista man ang magbilang sa balota, and then once mao man ang counting sa balota, i-consolidate ang maista lamang gihapon na member sa atong barangay board of canvassers na mag-proclaim. So dili na ang election officer kay imagine, let's say for example 54 barangays in Surigao City. Kung isa isahon. Grabe na ka dugay. So the COMELEC empowers the barangay board of canvassers, BBOC ang tawag na mo ana, na sila naan mo proklamar sa mga winners at the barangay level ra. Dili na makaabot dili sa amo. So klaro ba gud ini. So excited na gud na ako kasagaran na batian na isa ba labi na sa mga inin ato mga incumbent ako man. Excited na gud sila na ini na election isa ba, attorney. Oo, excited na, pero aduna sa dili gusto. In fact, adunay nag-text na ako ubay-ubay nga mga barangay captain nga adunay number na ako saran pangutana, attorney madadyon ba? An ato noon sa mga incumbent na iban gusto sab nila na magpabilin pa kung ma-extend bang gani kay ma-extend bang sa nila serbisyo kung attorney matud pa makansila na sab ang eleksyon. Amo gud doon, Ma'am Gay, pero para sa ako no personal opinion, I would like to apologize sa atong mga incumbents. Ang election magod, this is the bedrock of democracy. So anato kung ikaw elected or kung kita elected officials, we enjoy our tenure on the basis of the trust and confidence sa atong mga constituency. So madeterminan lamang nga doon kung sa election. So dili man daw na sige kita na ampo na waya election and so on and so forth. Labi na kay naanad na attorney na sige nag-extend or permi na suspende ang election. So kuman attorney, go ahead attorney. Yes ma'am, okay ra. So kung magdeklara na nan inin ato ang mga mananaog, so pag pila bagazod na an ila tuig, pila ka tuig sila na magserbisyo labi na sa mga barangay officials. 4 years. Under the new law, the term of office for the newly elected barangay officials for the upcoming elections is 4 years, subject to the 3-term limit rule. So kung kana ato balansihon, 12 ka tuig maglingkod ang atong mga newly elected officials who will be elected for the upcoming elections. So taas ang ilang tenure. Kay sa una, kuan naman, pila ra ka tuig? 3 years lang. Ilang termino. 3 years. As in fact, karon nga mga naglingkod katong na-elect na to 2023, mahog nga duha lang sila ka tuig magserbisyo. Pero klaro man to na extend na po ng additional years, mahog pa lang 3 years. But for the upcoming elections, klaro na gito sa atong Supreme Court. In fact, sa balaod nato nga gideklara sa atong Supreme Court na constitutional 4 years ang term of office, subject to the 3-term limit rule. So all in all, kung ma-elect sila katulo, they will be serving for 12 years as barangay officials and SK officials. Okay, so taas-taas gazon. Labi na kung mga maradyaw anila mga pagserbisyo, so ibalik sila, so 12 ka tuig sila gazon mainkod. So how about the sangguni ang kabataan?
officials. Ang sanggot niyang kabataan, Ma'am Gay, nato is 1 term, 4 years, no election, no re-election. So, single term lang ato. Kaya kung, let's say, for example, na-elect sila at the age of 20, kung pare-elect pa sila, mulapas naman po sa edad sa qualified ng makadagan. So, giklaro po sa itong balaod nga for SK position, single term na sila, no re-election. Okay. So, amo dyan na ako gusto ko sab na maklaruhan. Attorney, salamat sa ini na mga bag-o na mga kalambuan dilon sa imubuhatan o sublian na imo mga mensahe ko man sa mga naminaw. Ma'am Gay, daghang salamat no sa makanunayon nga oportunidad para sa COMELEC para mapaabot nato ang sakto nga mga informations. Sa community, padayon na ato registration, di na nato wato nang mag-deadline kita. Sa ato mga incumbent, paabot lamang kita kung ano yung decision na nato kauluan, ilabi na nato Congress. But the COMELEC would like to advise nga election magod bedrock na sa atong demokrasya. So kung atong postpone ang election, we are depriving the voters pagpili kung kinsa ang angay ilang representante din na sa mga barangay. Sa mga challengers, for sure, no, namagin ng mga challengers kada barangay nga gusto po silang magpapili isip alternatibo nga kandidato sa pagpamunuan sa barangay. So, ampo lang mo, wait and see. So, kitang tanan, all we can do is to wait and see. But in the meantime, for the COMELEC, we would like to inform the public na padayon na nato preparasyon kay amo man ini ang ato mandato. So, Ma'am Gay, daghang salamat ka radyo, Ma'am Gay. Para daw nabuntag sa imo sa mga Surigao nun nga naminaw. Salamat ka radyo. Ijo na bati si Provincial COMELEC Supervisor Alvin Randy Canta. RMN exclusive. Klaro na gazod na nagpadazon paghihapon ang voters registration sa buhatan na COMELEC o taga-butsyag pa na ang preparasyon isabaan na ila buhatan na ako man nagpadazon bisan pa man ko dyan mga sugyot lagi na posible na i-extend o i-postpone na sab ang eleksyon kapila namin ni ma-postpone dapat ini ang eleksyon ng jaton December tag-extend ako man November. So lipay karado nato mga opisyal sa barangay kay extend na sa nila panerbisyo pero kuman matod pa ni attorney na ya pa mahina maaprubahi kung ubay extension na sab o pag-postpone sa umabutay na eleksyon. Pero kung ako i-direksyon na idadyon na kay grabe na nagasto, grabe na nahago na nini na mga tagtrabaho din sa buhatan ng COMELEC. Ang kinahanglan madadyon na ini kay grabe na ang mga kabataan sab nato na nagparehistro kay excited sab sila na mopili o gamito na ilang mga katungod isip mga botante sa umabutay na SK barangay elections. So mano-mano ba mano-mano ang mahitabuan na eleksyon na sa barangay o SK ang kuman umabutay na Nobyembre 2. Kalag-kalag maini Nobyembre 2. Pero to na sayra na jaong gazud ang tagtakdo di doon sa inin balaod na November 2, 2026 ang pagpahiga doon sa barangay SK elections. Alas 9:22 na oras sa ato sa Marjaw na kabubuton ng Tanduay Rama 5 years at tibay na loob at tibay Tanduay celebrating 100 years of RAM excellence. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon asanan ang mga balita himuan kuman na nadugang na mga pagpaklaro isab na ato ang kagamhanan na kabahin na ini sa paghatag na matud pa ajuan ko man ang komento Malacanang sa taghangyo na medical drug test kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Nagpagawas ko man ang kamanduan ang Korte Suprema na nagmando sa Malacanang na magkomento ang Malacanang sa petisyon para sa mandamos na tagsangat ng kanhi House Speaker Pantaleon Alvarez. Ang amo na petisyon ang naghangyo na obligahon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mopaubos sa physical sa mental na pag-check up ang kabahinaan hair follicle drug test. O kaiban sa gihangyo na petisyon ang direktiba na ipagawasan ng ipahayag sa publiko
ang isa ka medical report na nagjaoy unod na resulta ng pag-check up kabahin ang clinical na kumpirmasyon na ija physical ug mental na matud pa labi na sa ija obligasyon isip presidente. Og tagpaklaro na napuyo kaadlaw na dili na pwede palapdan ang mga respondent gikan sa oras ng pagkadawat ng abiso para magsumiter ng ila komento. Ang ininalakang ng Korte Suprema na nag-abri ng mas matud pa taga palayuman pa ang isgutanan kabahina sa transparency, accountability ng pinakataas na opisyal ng nasod. Labi na sa tunga-tunga na yung mga panawagan para sa mas tinaw na pagsiguro sa matud pa panglawas o kung matud pa fit to work pa ba ang presidente. Alas 9:25 samtang sa dugang panato ana mga impormasyon nasa na balita at proseso kuman sa pabalik sa nasod isab Nico, matud pa mahimong sigurahon na PNP na transparent. Taga siguro kuman na Philippine National Police na mahimong transparent sila sa sakto na proseso, mga procedural process sa kanhi ako Bicol Party List Representative Zaldico kung nakaabot na ini, nakalanding na din sa Pilipinas. Sumaya pa ng PNP na naggikan sa pag-abot ni ko sa maggikan sa pag-abot ni ko sa Pilipinas hangtod sa iya mga booking procedures sa aparehonan mugshots, medical examination ug hangtod sa mahimong muatubang ini sa Sandigan Bayan. Matud pa ipatigbabaw na PNP ang ila mahimo sila na transparent. Humanan ini ang butyag isab ng PNP ang mga lakang proseso sa na ija sundon pag-abot na kanhi kongresista na amoy magsugod isab sa Department of Foreign Affairs para sa pag-turnover kay ko sa Department of Interior and Local Government o dadon dayhon sa Criminal Investigation Detection Group suyod sa Campo Crame para sa booking procedures pareho sa pagkuha ng fingerprint, mugshot, medical physical examination sa dili paddadon sa Sandigan Bayan para sa return of warrant of arrest. Sumaya pa sa tigpamaba ng PNP na bisan ko ng mga isgutanan na sa detalye ang daon pa sa panig ng DFA tagtahasan na isab ko man ng PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang pulisya na andamon matud pa preparahan ang mahimong senaryo para sa pag-abot na magbabalaod sa Philippine Airport. Alas 9:27 oras sa ato sa Marijaw na kabubuton ng Shell Batso. Sa ato pagpadadon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita taghimo kuman ang matud pa paghatag ng mga pagpaklaro isab ng mga local air carriers na pagsunod sa fuel surcharge na taga-mando ng CAB. Siguro ko man ang mga local airlines ang pagsunod sa desisyon ng Civil Aeronautics Board na pagtaas sa fuel surcharge sa level 19 gikan sa level 8 o sumaya pa na ang AirAsia Philippines, Cebu Pacific o Philippine Airlines na sinati na nila ang pagtaas kuman ng ilang gastuhanan sa operasyon human na midubli ang kantidad ng jet fuel. O gabisan pa na ini siguro isab ang kuman ng mga local air carriers na taghanapan nila ng paagi para mahimong mas gaan paghihapon para sa mga pasahero ang pagbiyahe ng dili mabutang sa kompromiso ang kaluwasan anan inin ato mga biyahedor o mga travelers. Tagabutyag pa na ilayom sa level 19 magbayad na ang mga pasahero ng dugang 627 pesos hangtod 1,834 para sa domestic flights depende sa giladyoon o sa distansya. O para isab sa international flights mas mahal ang fuel surcharge moabot na sa 2,070 pesos
kapin hangtod 15,397.15. Depende gyapon kung naipasingod na mga flight sa gawas sa nasod. So kuman kay ini malagita sa krisis medyo taga lauman na jaon ay pagminus sa inyong mga pagbiyahe na napipila tungod lagi sa kamahal nan inin plitihan. Alas 9:29 o taod-taod ijo na mga bati na ijo mga paborito ng mga drama din nila manggihapon sa RMN na DXRS 918 sa ijo mga radio dial sa AM band o kung gusto nijo nan inin mga guwapo na mga huni o awit, tune in kamo sa 94.1 IFM Surigao. O nga dyan alas 12 ijo mga bati isab an dugang pa ng mga update, mga balita sa kauluhan sa gawas sa nasod sa RMN Network News o nga dyan sab alas 5:30 sa hapon. So maradyaw na pagpamati doon sa ato ang mga suking tigpaminaw isab sa may Dinagat province, maradyaw na buntag. O didon isab sa ilan ni Tessie Cañete, listening from GK Luok, Barangay Luna. Salamat. Randy Santisas kay kanya may ni sa mga kaibanan ni mo Ma'am Gay. Arnie Ciraldino sa lungsod ng San Francisco, awon, kumusta? Diana Rose Arzilagan, Mano Datoy, kay Glorem, Dante Sehewela, Marichu Bilyonis Alegri, kay Gian Gio Esperta Saga o kay Lisa Abalos Vlog. Maradyaw na buntag. Okay? Salamat karadyaw sa ijo pag-iban din sa ato programang Straight to the Point para kuman na adlaw huibis na o kamo mga barangayanon diyan sa Rizal kadto na kamo sa People's Day ang program diyan sa Barangay Rizal para maka-avail kamo ng libre na serbisyo sa mga buhatan sa gobyerno sa syudad. Diyan dihaan na ato mga opisyal isab sila Mayor Paul Adumlao, sila si Vice Mayor Pons Kasura ug ang tibuok konseho ng sangguniang panglungsod. So diyan ijo mga tujo makita na gud ni diyan ato mga opisyal lidon. Diyan ijo mga tujo diyon sa mga buhatan ng ato gobyerno. Diyan ijo tujo sa buhatan ng building officials. Kay daghan ako nabatian na sa ilang mga katujuan ila ipaabot ang mga reklamo nila sa ilang mga building permit na nagbalik-balik na sila arang kadugay makuha. Tag-duha na kabuyan, tag-isa kabuyan na pa nila makuha ang mga building permit para kamo maisplikahan uno yung mga rason. Kay jari ato nadawat ng mga report na uno naman ini mama grabe man ka istrikto ang syudad. Inoon diyan may lagi mga guidelines magtukod ka ng mga building ko man tukod ng bayay kinahanglan ka na magkuha ng permiso. Bisan magtukod ra ka gani imo patas anto nimo kural magkuha ka ng inin permit. So para dili ka mo mamultahan mas maradyaw pa na disir ka mo magtukod na uno na mga edipisyo kinahanglan gazod na subay ka mo sa balaod na jaon tag himo kuman kay jaoy mga aduon na mga requisitos, mga requirements para dili ka mo tanto na maglabad pero jaoy sa mga pamahayag na napipila ka mga nag-iza jaoy nagtukod ng ilang mga panimayay o mga building na kabalik-balik na lamang sila. Uno kay ini rason ma'am na sige maghihapon. So iniato sa pagisayran ako na uno yung mga rason na waya pa man mahatag ani ijo mga permit, alabi na mga building permit. Rang kadugay ang paggawas. So uno kay mga basihanan ini ato ini paningkamutan na makuhaan isab na pamahayag na amo na buhatan para dinhi mapatinawan kita mapaklaruhan uno ani ilang mga basihan o uno kay mga problema sa ijo mga tag-adyo na mga permit. Alas 9:33 na o salamat sa ijo pag-iban dinhi sa Thursday edition na Straight to the Point o kaiban ako diri sa control sila JO Bataan iban ni Zap Pilan ato IT intern gikan sa NEMCO o dito ni Sab sa may transmitter site sila Perlo Fernandez o Gerson na Dudong Quijano. Ako si Radyoman Gaydol Futsu maradyaw na buntag. Straight to the point. RMN. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo